episode na naman natin, kung saan sama-sama tayo para pag-usapan ng kung ano ang bagay kung sabit bahay. Welcome to another episode of Not Everything is About Us. Kaya sasabay kami. Hindi na. Akala ko din. Hindi, kasi main character. Ako yung main character. Ay, Kasi I think it's time to own up to some things. Ah. So minsan, ngayon yung pagiging main character ko, inaamin ko yan. alright. Mabuti naman. Bakit talaga tayo nakita? Gusto kong malaman kung sa weekend mo. I did some readings lang kaya na kailangan ko sa trabaho, ganyan. So, yun kailangan ko gawin. Ano pa kayo lang ito? Ang dami kong readings. Oo, readings. Hindi naman siya Oo. readings. Ako, ano bang ginawa ko? Wala. Nanood, nagtapos ng pending na trabaho. Ano ba ako din kahit weekend? Pag ikaw, relax ka lang. Yes. Okay na. Kasi, ewan ko, bakit feeling niyo ba kailangan niyo magtrabaho? Minsan, Oo, kasi baka kasi isip ko pagka nanonood ka lang tapos hindi ka nang gagawa ng iba, baka parang kulang yung kulang yung binibigay mo. Kasi baka yung panonood lang ng na movie ay parang para siyang dinideprive mo yung dapat na binatapos mo. Bilang ako yung feeling. saglit lang. Tatanong pa talaga tayo ngayon. Oo. Ay, i-introduce namin yung kasama namin. Kung isa mo ng episode namin, kasama namin si Tessa. Ngayon, si Tessa ay nag-leave. Oo. So, kasama natin ngayon si Awon. Since officially si Tessa, kasama natin si Awon. Indefinite yung kanyang Si Tessa o si Awon. Either. pareho sila. Indefinite. okay. So, mabait naman siya. May ambal pa kaya siya today? Tingin ko, mamaya may bubulong sa'yo kung ano yung mga opinion din niya. Ano na parang kukulong? Naiisip mo nga. Narinig ako. Ako may katabi ka rin dyan. So, balik ako doon sa pinag-uusapan natin about weekend. So, yung napipil nyo, parang may guilt kayo nararamdaman pag hindi kayo nakakapagtrabaho. Ganun. Actually, ako minsan, hindi ko nararamdaman yung guilt. Pero, feeling ko ay kahit hindi weekend, for instance, bakasyon, or going somewhere else, parang feeling ko dapat pag-along kami ng trabaho. So, ibig sabihin, kapag meron kayong mga lakad, bitbit niyo yung mga trabaho mo. Laptop, libro, yung mga gano'n. Hindi, walang libro kasi pag mahirap yun. Pili ko yung post niya, ang sagot Oo. Pero parang oo. Sa halimbawa, pero long time ago, sa aking naging dating trabaho, dahil na may mga taong nakasalalay doon sa work, yung nature ng work ko. Halimbawa, Miss Payroll. Parang nakabakasyon ako doon, tapos may mga taong hindi Kaya, sa So I feel guilty. Yun din talaga, I feel guilty. yes, Pero, it's valid yun. Di ba? Yan nun pagka may mga nakasalalay sa iyo, mga tao. Ako, disagree ako kasi iniisip ko yung baka yung nararanasan mo. Hindi ba it's falling under pag-aawang feel? Parang dahil kahit na bakasyon mo na, o kaya weekend na, time for yourself, time for your family, iniisip mo na kailangan mo pa rin ito gawin. And you feel guilty pag di mo nagawa. So baka productivity guilt na yan. Hindi kaya? Hindi ko masabi kung nagkakaroon ako ng productivity guilt kasi usually meron akong naset na trabaho per week. So kapag ang hirap kasi i-explain talaga ngayon kasi nagbago yung, nag-transition yung life ko eh. So that's the reason why hindi ko alam kung nagiging ba ako before or hindi. Pero ang dami ko kasi kung naging transitions, particularly yung year 2020, 2025. Kaya sa akin, nagkaroon ako ng time na hinayaan ko yung sarili ko walang ginagawa. Kasi I just have to do that. So, nagsimula ako sa productivity guilt na comparing my work sa 2024, hindi ko dito yung ginagawa ko sa ganitong buwan. But since ito yung transition, ito yung life na meron ako, kailangan ko munang magbigay ng oras for myself. But it started from a productivity guilt, yes. But later, kailangan ko na siyang intindihan. Kailangan ko na siya embrace na ito na yung nangyayari. So, I have to deal with it. So, Nalala ko, nag-classmate ako nung high school. Pero hindi namin siya kapit-bahay. okay. Oo. Layo-layo ba? Layo-layo ba? Pero naalala ko, may mga
ano po, kapitupuan. Kasi Oo. mga katabi ko, Katabi. Klase. klase. Mm. Na ang galing nila magawa ng things to do. Kasi sa Diba? hindi yung mga yun. Ganun Feeling din. ko kayo yun eh. Kunyari lang classmate mo. Pero ay, di ba? Hindi nag-work gano'n sa akin yung things to do. Parang basta pressure ako kapag may things to do. Okay. Parang feeling ko I can prioritize yung mga urgent matters. Based dun sa kung anong mga. Anyway, may ganoon na nag-lista talaga. Tapos talagang feeling ko consensuously nasusunod na kasi talaga nakikita ko siya na naku-cross out niya. Ang sikreto kasi doon is you realistically put what you think is magagawa mo for a day. Teka, Or for a week and then a month. Ganyan. Tingnan natin, kasi baka hindi pala tayo pareho ng pagkakaroon natin, no? Yung paano natin siya tinatanggap, ang ibig sabihin ba ng productivity yun. Kasi para sa akin, ang pagkakaintindi ko sa productivity yun, it's not just about working hard. Hindi siya yung kailangan mo lang tapusin yung task mo, hindi siya kailangan. Parang magkaiba siya sa, sa workaholism. Hindi siya pagiging workaholic. Sabi nga ni Chofeli, iba yung framework nito na you don't just work hard, but what you are simply doing is you are working excessively and compulsively. So, kailangan mo mag-work. So ito ba yung kailangan non-stop? Pagka sinabi natin may kaya ka nakakaranas ng productivity is because you stop working. You stop working effectively or you stop working productively. Kasi iba yung work ka lang ng work. Na workaholism. Kesa doon sa tinawag ko. I think kasi kung titignan natin, kung i-equate mo, hindi mo equate, pero i-equate mo yung workaholism or yung kung ano na-achieve mo with your self-esteem, baka kaya nagkakaroon ng guilt. Ang isang gusto din, kasi baka kaya may nagkakaroon ng guilt is because may tinitrade ka versus what you're supposed to be doing. You are doing other things versus what you're supposed to be ginagawa. Halimbawa, you feel na nanonood ka ng TV instead na ikaw ay nagtutulog. So kaya nakakaramdam ng guilt is because you feel na yung panonood ng TV ay isang alternative na task. Especially for parents at home. Yes. May ginagawa ko ngayon. Kung alas alauna na, di ba? Ipapapadaw ko sa ganito ng palabas. Oo. Pero kasi, kung panahon naman yung kanila nalagay doon, diba? So you really feel guilty na yun ang ginagawa ko, nagpapanig ka. Kung panahon mo yung pag-gusto. Ang opinion ko dahil hindi natin nakikita yung rest as a productive. Yes. Yung As part of your... hindi siya part ng productivity mo. So parang like, sa atin, tingin ko, ang productivity is equated with the accomplishment of a certain task. So, yan. Yes. So, Especially ayan. if it's not broken down into several mini-productive na mga tasks. Yes. Or even resting, yung the mere idea of, kunyari, naalala ko, di ba, yung siesta, yung pagtulog, na may ng hapon. Hindi ba baka nakikita nila yung pagtulog sa hapon? In other countries, the segment happens to be Legit. productive. Legit. Ako, siguro nagiging reason ko bakit mas maganda pa yung nalalaman nila. Other countries parang required. And they also have space for that. Kasi part siya ng kultura yan. Halimbawa, sa Spain, alam ko hanggang ngayon, may ganun sila. Experience sa hapon na Nagsasarado yung time of sports. Or, isa lang ang trabaho, nagtutros sila, most of the, nag-force nila, Yes. kasi sabi ni tulog, pero sabi kasi pag siesta parang tulog. It means break. Break sa kanila. Oo. So, physically and cognitively, nagkakaroon ka din ng bandaw time. Yeah. At you allow yung katawan, yung isip na mag-recover. Pero yung naisip ko, na baka nga dati yan nakakaramdam minsan tayo ng productivity is because yung appreciation doon sa rest or sa leisure. Baka kasi hindi nga natin nakikita na part ng
productivity or preparatory activity for productivity practice. So, Yes, yes. naalala ko may isa kong ano, no, parang long time ago, no, may isa akong nakita ko, nagtatanong siya, bakit ba kailangan pang matulog? Ay, At nanginanayo siya sa oras ng pagtulog. Kasi, at ginagawa niya na lang yun, pagtulog. may nabasa din akong ganyan. Sabi niya, Baka sleep is for the weak. Oo, may mga mga ganyan Yes, dati. diba? Finish for the Sabi niya, hindi naman matutulog pag patay na ako. Parang hindi na-glorify nila yung Yes. pagtatrabaho sa Oo, bahay. oo. So, kaya baka yung even yung pagtulog, tayong part ng, pinigil nila. Para tayo ng mga kapitbahay. Pero, Feeling ko, balik natin yung sa self-esteem. Kasi, baka naman ini-equate nila yung sarili nila dun sa productivity nila, na hindi ako worthy of something kasi hindi ko ito natapos. I'm sure. So, kaya kailangan niyang tapusin. So, may guilt kasi feeling niya, o feeling ng isang tao na kailangan niya itong gawin, pero hindi niya ginawa, nagtali na siya. Wala, deserve niya naman. Pero sa sarili niya, feeling niya, kailangan ginagawa ko. Kasi ito ako, masipag akong tao, kaya nagde-deliver ako. Ano na, hindi naman talaga reason. Dito ko rin naisip na yung self-esteem. Kasi yung productivity ay social construct. Diba? Parang ang society yung nag-define ano ba ang productive at hindi Right. productive. Okay. So it's a social construct. At nagiging malaking factor yung pag-define ng self-esteem based dun sa ano nilify ng social construct. So yung dapat makumpleto mo yung things to do mo. So pag hindi mo na kumpleto yung things to do mo, baka may productivity guilt. Kasi sabi ganun sa idea ng things to do, productivity yun kapag natik mo lahat yun. Yes. Mga nagawa mo. At pag hindi mo nagawa lahat yun, You're not that productive for that day. Oo. Actually, medyo relate ako dyan. Medyo matakataka. Kasi hanggang weekend nagkaroon ng Tapos sabihin ko, hindi na trabaho sa bahay, tatapusin ko siya. Tapos padalas yun. Hindi ko siya nakatapos din. Although may nagagawa ako, pero hindi siya nakatapos. Pero naalala ko talaga, there was one time na wala akong completely ginawa. Minsan din alam ng trabaho. Pagbalik sa trabaho, ng Monday, usap na kami mga magkakatrabaho, anong ginawa mo. Sabi ko, ayan, I feel bad kasi sabi ko, gagawin ko to, nag-uwi pa ako ng trabaho, wala akong ginawa. Tapos doon ko na-realize yung sinabi mo katrabaho ko na okay lang yan, hindi sa wala kang ginawa, meron kang ginawa, pero para sa sarili. Yung weekend naman doon. Pero doon ko na-realize ko na, bakit ka ba ako nagigilty? Bakit nga ba parang may pagkukulang ako? Weekend naman na doon. Meant for rest and relaxation. naalala ko tuloy, di ba, kapag ka long weekend, at saka magsususpend ng mga trabaho, yung mga maraming empleyado, pipilit umuwi. Nagdodala ko Di ba, yung sandali kailangan ko kunin yung laptop ko sa office. So, kaya kailangan kong dali yung mga babasahin ko, yung mga libro, yung mga Tapos ganyan. natulog Kasi diba, di ba? Naisip ko kasi parang as if talaga, okay pag Christmas break. Di ba? Pag Christmas break, kasi iniisip mo na, while it is your me time, pero it's also time for you to catch up doon sa mga Naisip weekend ka. work. Lalo na siguro yung yung mga teachers. Oo. Kasi ang teachers gusto nga ba ang break pag Christmas time, no? Kasi wala naman silang, para lang sa, kasi, ko lang, nakaka-relate ako sa mga teachers kasi yung mga sinasabi ng nababasa ko sa social media na bakit sila may bakasyon, bakit fake ang bakasyon nila, kasi wala po silang relation, binibigyan talaga yung bakasyon nila. So, Yeah. pero, di ba, yung pag gano'n, sasabihin ng mga teachers, nagpo-post sila na, ito na naman, bakasyon na, pero mag-uwi pa ako ng chichikan, mag-uwi ako ng ganito, ng trabaho. So, parang naging part na ng trabaho nila yung nakawit bakasyon, naging part ng buti, yung bakasyon, kailangan nilang ganito. Nagtataka lang ako kung bakit bakasyon na pero hindi trabaho. Baka kasi, well, sa maraming pagkakataon, ang dami-dami ginagawa, hindi sapat yung oras sa isang araw. Kasi it's either, inis ko din, maraming reasons. No? It's either ito yung maire-relate siya sa procrastination, Hindi ba? Delay mo na. Talagang trabaho. Oo, no? Dinelay mo na. At dahil siguro mababa yung kanilang productivity guilt, dead mala. So, hindi sila guilty na iniwan nila yan for 1 week, and then
Dahil siyempre nag-ipon, so no? Pwede din pangalawa, talagang malaking bulk of work, no? Na kahit Ako sa mga teachers na niniwala ko dyan sa second Posible yan. diba, kahit nabigyan mo sila ng isang linggo, pang 2 linggo yung trabaho. So talagang kahit wala na yung element mo naman ng procrastination, yung hindi na siya hard work, beyond hard working na yung Kaya nakukonsume pa din yung pahinga dapat ng Oo. trabaho. Oo. Diba? So, I think magandang pag-aaralan din talaga yung productivity, especially dun sa mga madami talagang naka-aapon yung trabaho sa kanila. Siguro nga, going back din dun sa, you have to really realistically find a work na talagang mag-fit dun sa araw mo. Pero hindi naman talaga natin mawawala sa system natin. Sometimes we don't work at ease and hindi mo talagang magagawa rin. Inaasahan mo matapos yung system. So, siguro dapat yung to-do list, medyo pwede din siya kasi. Hindi kami sinasabi sa kanila. Oh my God! May input siya. Ano Ano yun? sinabi? Bukod daw kay sa Crowley, isa pang pwede nating tignan ay yung pag-aaral daw ni Aziz. Kasi yung formal lesson nga daw siya sa Facebook. So, makita ka namin yung kanina yung Oo nga, hindi sigana pa nakikinig. Baka kasi hindi natin naka-headband kasi. Hindi mo ako ang hindi nakakarinig. Ikaw ba? Medyo part of the Okay. So, pinagulong ko sa kanila. So, kailangan ko pa i-decipher Sa mahina yung channel. Oo, Sige. oo, yan. Ang sabihin na graduation. Sabi niya, sa pag-aaral daw niya ng Aziz, may attempt to maintain or declare yung self-esteem. By being productive. Okay. Ay, talagang input, nakakalipad mo yan. In fairness, I think kasi na yung productivity is when you feel you completed your tasks, parang feeling mo ay meron kang Sense of sense of accomplishment. Kaso relative kasi yung sense of accomplishment. Very relative siya. Yes. Totoo yan. Kasi baka sa ibang bagay, sa ibang tao pala, yung nagawa mo, hindi pa rin accomplishment. Oo. Pero ibalik ko doon, i-relate ko doon sa nabasa ko na isa sa effective way para ma-feel mo na maganda ang araw mo at hindi ka mag-guilty sa mga ginagawa mo, sa mga hindi mo nagawa. Meron ka lang to-do list. Tapos ilista mo yung mga bagay, kahit maliit daw, ilista mo lang doon, at pag na-accomplish mo, i-check mo lang siya. So para by the end of the day, makikita mo, ay, marami pala akong natapos. So hindi man vague yung mga tapos mo, hindi mo projects, or pero may mga na-accomplish mo, hindi ka pala umukulang mga. Tukang lang dun sa listahan na yun, isa din sa mga ways kung paano mo ma-feel na accomplished ka later, is you begin with yung pinakamahirap. Ay, totoo ba? Yes, hindi yung easy. Because later kapag feeling mo mababa na yung energy mo, pwede na siguro magawa ng parang easy. But with more complicated tasks, it has to begin sa pinaka-maaga. Parang playing gratification. Kasi parang kailangan i-delay mo yung sense of accomplishment. Kasi mahirap mo na eh. Pero sa akin, mas gusto ko yung maliliit. Ako din, ako din. Paano kung hindi mo natapos yun? So, you feel more guilty kasi wala kang nagawa. Wala kang check. Frustrated ka. Oo. Ako din. Ako kasi I look at that to do this hindi lang sa isang araw. So, iinom sometimes sa isang linggo. So dahil isa siyang malaking task, dahil siya yung pinaka-complicated, simulan ko siya unti-unti. But I have to begin from that task, hindi ko masyadong gusto. Ganon. So that, bukas ulit, hindi ko pa rin siya gusto, sisimulan ko, unahin ko naman siya. So, susunod na kasi matapos ko siya. So, ang to-do list ko ay hindi na talaga for one day. Kaya may isang linggo siya, later isang buwan, hanggang sa kapag-isip. Nakakainis naman itong si Shine ba? Kapag sa Sydney. Kaya hindi ko nakabihan yung madalas. Parang nakakainis naman si Sydney ito. di ba? Sure na Sa ako akin kasi eh. simple as, send email to this. Tinalagay ko talaga yun. Ano yun? Yes. Sa kanya hindi. Judgment. Hindi ko siya kasama. Kasama dito ako sa Sige nga, bigyan ka ng mga example ng ano mo, ng hindi checklist dapat mo. task yung Oo. pag-check ng email. Oo, sige. Hindi, send email. Kasi kailangan mo coordinate, kailangan mo Oo. communicate. Oo. Kasi, well, yung huling mo,
po ako. So pag hindi ko siya nilista, posibleng alas 4 na ako kumaalam, ay dapat pala, may email ako. Ay, naaliw ka naman. So, for example, Yan lang sa akin yun. Sorry na. Nakakahiya naman. so an example, Kasi yung email, you just render 3-5 minutes. Then I know, but you know, it's something that you really It's you really have to do. up No, hindi siya complexity. But it's a list of things that you need to do for today. So you really have to organize your day such that nakalista lahat ng kailangan mong gawin. Wala kang mamimiss. Hindi understand kasi kung time sensitive ko. Yes. so I remember yung pandemic. Kasi yung pag-check ng email, feeling ko traumatic sa akin. Ay, marami akong inaway noon. Kasi yung pag-check ng email, yung kunwari yan ay yung pagbukas mo sa umaga, no? 78 yung emails. So imagine mo kailangan mo siya basahin sa puti. Wala namang advertisements dyan. Wala, ano pa siya, may ano mga. Pero hulaan ko, marami dyan reply all na acknowledge yung receipt. Oo, may gano'n. No, So, mga 20, thank you. ganyan. Pero yung iba, you have to coordinate before finally makareply ka, kaya ako tumawag ganyan, or tumawag ganyan, and it would take you 30, 45 minutes before finally masend mo yung sagot doon sa isang email. Kasi it's not a simple query eh. Yeah, Oo, sometimes sensitive. Or sometimes kasi di ba yung parang like, Yung decision siya eh. decision, ganun. Anong kailangan sa'yo? Oo, kaya yung kunwari, kaysa sasabihin mo, acknowledge, hindi na sa tatali lang, sasagot, aayusin ko na. Para may sagot ka na hindi Para ako pag sagot mo, this is what happened, blah, blah. Right. Feeling ko traumatic sa akin kasi minsan parang alas 4 na ng hapon, nagtatapos pa rin ako ng email. Bro, especially nung pandemic. Kasi talagang everything is happening. So that's wala na na-accomplish kung di-email lang muna on that day. There was a time that's my sense of accomplishment. O yan ay may iwan sa email ko, 5 na lang. Or mag-zero ko I siya. guess magkakaiba kasi talaga tayo ng context yun sa email. Especially kapag admin, may position, may office. Kaya iniisip ko, not yung may mga admin position. So, pero hindi man mga tao kaya matataas o mabibigyan na responsibilidad. Sila kaya yung may mataas na productivity. Halimbawa, kung ikaw yung head of the family, or kunyari yung mga stay-at-home parents, no, na kung saan sila yung in charge sa kanilang anak, no, sa pag-maintain ng bahay, yung bills to pay, all ganyan. Mataas kaya productivity level nila, halimbawa, nakalimutan nilang bayaran yung bill ng kuryente, or hindi nila nabigay yung hindi nila nabaunan yung anak nila. Sa amin sa work ko before sa airlines, mahirap na hindi magiging on time kasi Hindi ilipad yung Kasi parang nakakaganda, di ba? Tapos may mga nawawalan pa ng tags. So kapag hindi mo siya na-accomplish kasi hindi mo nagawa ng paraan on that day, alam mo na mayroong family na affected. So mataas yung productivity. Pero baka naman sa pag-uusap natin, yung efficiency ay pinahalin tulad natin sa productivity. Could be. Kakaiba siya kasi pag sinabi mo productivity guilt, hindi ka expected maging productive at that point. Pero sa sarili mo, sineset mo na dapat. May feel guilty pag hindi mo ginawa. Hindi ko ganito. Okay. Kasi- Kasi kasi efficient work kasi efficiency efficiency yun is eh. productivity. Okay. Pero baka kasi merong ini-imagine na consequence. Kaya na lang na dapat hindi ko na ginagawa naman. Parang like, Tapos may office hours. Tapos may office Kasi natin yan, gender issue yan, particularly sa karaniwan sa mga stay-at-home parent. Yeah. Kung mama, pero karaniwan naman, mom. Yes. So, stay-at-home parent na may kailangan siyang gawin, tapos pagdating ng hapon, pag umuwi na yung partner niya, yung dapat katuwang ba? Diba? Kasi partner sila eh. Right. Pero ang nangyayari, siya pa rin ang expected na mag-prepare ng dinner, mag-isip. Kasi ang tingin, maghapon wala akong ginawa, nasa bahay lang ako. Yes. O kaya maghapon wala siyang ginawa, nasa bahay lang siya. Ako nagtrabaho ako. So, yung ganun. So, ang tingin kasi nga, kapag nasa bahay ka, hindi trabaho yung ginagawa mo. Hirap. So, kagaya nung sa pagtulog naman, kung masyado ka ng maraming time na nanalo sa pagtulog, or marami ka ng time na nanalo sa panonood ng TV, but it's something that you need. You also need rest. You also need to be entertained. Especially kapag trabaho mo. Oo, physiologically, pag di ka nakapagtrabaho, mas lalo bumababa ang productivity. Correct.
Kaya nga sa ibang bansa, mas in-encourage nila na. Okay, Kaya for a while, I think before pandemic, I was some kind of interested sa psychology of fitness. Kasi ang tinitingnan ay ito yung mas nagiging productive ka. Kapag meron kang enough rest. Unfortunately, because of negative connotation sa rest, kinukumpel mo yung sarili mo pag-engage pa rin in activities that would define you as a productive person. Kasi nga siguro yung rest, inahalin tulad nila o idinidikit nila sa pagiging tamad. Oo. Diba? Kasi, Hindi naman yung pagiging tamad it's physiological needs. It's important na we also need to acknowledge na kailangan mo naman. Pero yung na-mention mo yung tamad, baka ganun din yung productivity. na-feeling nila tamad sila. Feeling tamad. Saka may stigma din sila na yung pag nag-rest, sila mismo, iisip nila na hindi yung part ng life mo. That's why, sinasabi nila na, baka ang tamad ko na, baka kailangan mag-focus ako sa purpose. Oo. Balik ba rin? Yun eh, pag-alam nila ng assist. Hindi ako Oo, di ba? Nararamdaman mo mababa yung self-esteem mo, hindi ka appreciated. Just because, hindi ka, nalala ko, di ba, meron pa ang tambay. Yes, meron. Di ba? Ibigay mo pang tambay. Yes, meron akong study on tambayan. Meron din akong study on Polyporos. Ay, studios. Scientist. Oo. May bahay. Meron tayong kasama dito. May mag-study. Kaya nag-into ko sa spaces, yung people, kung paano nagkakaroon sila ng interactions. Oo. Yun. Diba ka sa akin din, kunyari sa modern time. Kasi dati tinito, yung din na yung tambay na medyo negative connotation. Kasi yun yung Kasi lagi walang baro. wala. Kasi walang ginagawa. Siguro, gano'n, no? Hindi nakakatawa. Pero kasi, baka ngayon sa panahon natin, yung pagtambay, can be, To be rich. maging assured ka doon sa sarili mo. Saka siguro ma-equate ka rin ang tambay sa pag-stay mo ng matagal sa phone. Wow! So maybe yung study, pwede na siyang ma-improve sa paggamit ng marami pang mga aspect of mo. Kasi hindi siya tanong mo talaga. That's your way. That's your way. Kasi nag-i-evolve na rin ang panahon. Yeah. Baka noon, Chikahan hindi ka lang. Wala. Ang tambay. Ngayon, ang tambay mo pala kaysa version. Yeah. So it's nice to also talk or siguro rename or redefine yung tambay nowadays. So, I think ang question din, although mahirap i-post, no, na parang parang the big questions. So, dapat na tayo mag-give, di ba bibigay ko tayo? Actually, yan ang naiisip ko din, na dapat pa mag-debate. Kasi parang sa akin, very clear na hindi. Na ano ko siya noon nga, since then, naiisip ko na, okay, hindi ko siya matrabaho, siguro another time. Pero I shouldn't feel bad. Kasi talagang noon, meron akong feeling na, hindi feel bad. Na pagkatapos ng weekend, hindi ko natapos yung sinabi kong bato. Kasi I really blame myself. Ano ba yan? Ang tamad ko. Naupo lang ako maghapon. Kumbaga nag-reconnect ako sa family ko, nag-chika mo lang kami, catch up. Pero bakit hindi ka trabaho mo? Hindi ganun. Pero may nakilang kasi na-recognize ko na trabaho yun. Kung hindi ko siya magawa na personal time ko, magawa ko siya din po. Ako sa akin, sir, siguro at the beginning, siguro mga previous years na, nagigilty talaga ako. Pero kasi ngayon, life was taught me na unahin yung sarili. So, kapag para sa akin yung pahinga ko, hindi na ako nagigilty na hindi ko natapos yung supposed to be na nakalagay sa to-do list ko. Kaya sabi ko kanina, sometimes sa to-do list, hindi lang siya sa isang araw ko tinitingnan. Isang linggo ko siya tinitingnan. So that, Pag hindi kasama ka mag-email. Hindi ka sa akin. kasi wala akong opisina. But anyway, for that particular na day, may matapos akong kaunti o yung chunk na sinasabi kong complicated task, nagbawasan ko siya ng kaunti. And then, already glad na na-accomplish ko siya. Kasi ang important sa akin, hihingan din sa sarili ko method.
And para sa akin, that's what matters most. Kasi anong mangyayari dito sa mga trabaho na ito kung hindi ako okay? Or anong mangyayari dito sa trabaho na ito kung pinipilit ko lang na maging okay? So it's not going to be a good kind of accomplishment to happen. Ako iniisip ko dahil di ba kanina yung parang activity. Ano mo ganyan? Siguro iniisip ko, Modest ako pang bigyan. Wow, grabe! Dahil lang kayo Feel ba the charge. Hindi, ang iniisip ko, hindi ko siya ginagawa or hindi ako nagtatrabaho even here. It's because na meron akong guilty or productivity guilt, no? Pero kasi iniisip, naniniwala ako doon sa work-life integration. Na parang, yung roles na meron tayo sa iba't iba sa office, sa work, or sa bahay, Karen, at sa pagiging kapitbahay, Yes. doon ay intertwined, no? Connected sila at hindi compartmentalized. Oh. Na parang pag umuwi ako, hindi ibig sabihin, ibababa mo isang hat mo. oo, tatanggalin ka na kakarin mo pag-uwi ko bilang empleyado, bilang kailangan kong bibigyan kung kailangan. Ngayon, kung hindi ko, pwede ko siyang i-forgo, then I will forgo. Because these are parts of your identity. Parts of it, Hindi ang mo integrated identity. Bigla mo na lang Actually, maganda pag-usapan natin yan sa mga susunod na episode. Work-life integration. Okay. Ano ba ibahan niya sa work-life balance? Sige. Kasi ngayon, iba na talaga yung kung yung mag-navigate ka sa work and life mo ngayon, hindi na katulad dati. Kailangan ba talagang separate? Kung ito pag-usapan natin, It's integration. Ako yun ang paniniwala ko. No? Na parang, dapat bang, kasi naalala ko, there was a time no, nung nag-aaral ako, tapos parang sa isang trip, habang nasa train kami, gumagawa ako ng parang reaction paper. Ay. At hindi ako nagigilty about it. No, na And parang, you're doing it well. While you're on siyempre hindi kasi may mga spelling, may mga spelling, baka kami may past moment kami. Yes, yes. Pero, parang feeling ko noon ay, yung moment na, may mga moments na kaya ko palang gawin or kaya ko palang maging productive. Habang nag-enjoy ako sa ibang parts ng buhay ko. No? So, yung doon na-realize na parang hindi ko siya dapat bibigyan ng compartmentalize. No? Na parang nakikita ko siya as an integrated whole. Na bakit ko gagawin ito, hindi dahil nabigay ako, hindi ko siya natatapos or hindi ako natatapos. Hindi. Dahil, part siya ng work, gusto ko siya gawin, ano? So, yun. Siguro, part din ay hobby, work and hobby. No? Hindi dahil workaholic na, hindi part siguro na Your pala. routine ka na. Oo, routine mo siya, no? Baka in denial mo ako nito. Siguro. Bigla nagkaroon ng ano yun. Lagi po dito, nagkaroon ako. Realify siya. Oo. Pero yun yung mga ganoon na parts na tingin ko may magandang para siguro na-lesson yung feeling of guilt, no? Kapag hindi ka nagkakaroon ng productivity, no? Yung unsunan pa yung element na kailangan nakikita mo meron kang time para sa sarili. Yes, it's important. Oo. Saka yun nga, parang makikita mo yung identity mo as a whole, integrated, very important. Pero ang napulad ko dito sa ating episode ngayon is to acknowledge everything na kasama yung rest, acknowledge that you also have different paths, you have different identities, and kapag hindi mo in-acknowledge yun, magkakaroon ka ng feeling of guilt, feeling unworthy of whatever position that you are in. So, it's very important to acknowledge kung ano yung mga experiences na para hindi mo siya guilty or hindi mo siya isip. Okay, pero gusto ko lang i-warning. Baka naman sabihin ng mga kapitbahay natin sa na kunyari tatlong araw na, hindi na. Ay, nalimutan. Natulog ng mga Kasi ang sabi, I don't feel guilty. Oo. Siguro yung guilty talaga nagiging valid kung yun nga, no, merong consequences that will affect other people or the whole system. I think yun medyo valid.
kung hindi lumipad ang plano Yes, sa'yo, diba? no? Tapos 120 na pasahero, yung delay ang flight, no? Yes. May connecting flight pa yung iba. So, ito ay hindi lang siya guilt dapat. Yes. Anxiety kasi wala kang trabaho bukas. So we have to be responsible. Yes. The balance of Mm. sa iyo pa. Siya, kung niya lang sa akin kanina, sabi niya, kung tama ka, yung feeling na daw na kahit nakaupo lang siya, productive pa din siya. Ganyan. Oo, kasi nag-contribute daw siya sa atin. Parang maliit na paraan na kayo. Para sa atin yung paano natin titignan yung productivity natin at susukatin yung productivity. I think mahalaga yung i-acknowledge na hindi naman ito sa ikumpara mo yung ginagawa ko sa ginagawa ng kapwa. Pero para sa'yo, ano yung accomplishment ko? Yeah. Pero ito ay kasi nangyari ito dahil natapos natin ng isang kwentuhang malaman ulit, no? Productivity ito, no? At doon sa mga kasama natin, sa mga kapitbahay natin, yung nakinig, no? Hanggang tinapos hanggang dulo. Yes. Productivity ito kasi partly tinutulungan natin yung sarili natin para maproseso, magkaroon ng ibang perspektiba doon sa kung paano natin titignan yung productivity. Part of enrichment lang Oo. Kaya ako mamaya may pa-certificate. Oo. Kaya dinner pa lang. So yun. So maraming salamat po sa inyong pag-join dito sa aming episode. No? At nawa ay walang no feelings Oo. sa ating podcast. Guilt-free ang panonood. Yes. Not everything is about us. Bye!